Eto na nga pala yung mga iilang pyesa na naikabit ko dito sa binubuo ko na project bike na Raider 150 Fi. Halos mangilan-ngilan pa lang yung pyesang naisasalpa ko, pero kahit papano lumalabas na yung magiging tindigan. Bale, ito na nga pala yung day 4 ng offline pagpapapogi dito sa binubuo kong motor na Raider. Dahil noong nakaraang linggo nga pala natapos ng i-powder coat tong batalya, kaya ngayong araw ready na to para muling itayo ulit. Bale, kung napanood nyo nga pala yung day 1 nito, medyo kinakalawang na nga pala yung mga bearing na nakasalpak dito, kaya magpapalit na rin tayo ng bago. Kaya kumuha na nga pala ako ng mahabang T-wrench para meron tayong pang tulak dito sa lumang housing na nakasalpak sa loob. So yun mga bossing, natanggal na nga pala natin itong housing nitong pinaka bearing niya dito sa loob dahil magpapalit nga pala tayo dito ng knuckle bearing type. Ayan. So papalitan natin para kumasya siya dito sa gagamitin natin na alloy tipos ng TRC. Hindi kasi natin may sasalpak dito yung luma kung di tayo magpapalit nitong bago na housing kasi para dito talaga siya sa knuckle bearing type. Ayan, no? Pinaka bearing niya saktuan lang dito. Ayan, no? Di ba? So kaya nagpalit tayo ng ganito dahil natanggal ko na dito sa may baba, isusunod na natin sa taas. So meron nga rin palang kasamang pinaka-clamp para dito sa front shock natin yan. Ayan, no? Tapos may tornilyo na rin siya. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kapogi itong TRC na tipos kapag naisalpak na natin. Tara! Kaya tinesting ko na nga rin pala itong mga bakal na housing kung sakto lang ba yung play kapag naisalpak na rito sa loob. All goods na ako sa pagkakalapat nito, kaya bahagya ako na nga palang pinahiran ng grasa tong lalagyan natin itong housing ng bearing para smooth kapag pinaso. Bahagya ako lang yung pinukpok ng konti para lang sumagad dito sa salpakan niya. Kaya pagkatapos kong maiayos yung pagkakalapat dito sa baba, tinanggal ko na rin yung lumang housing dito sa taas, pinukpok ko lang paangat. Buti na lang hindi pa ganun kakapit, kaya pagkatapos ng ilang pukpok ko, natanggal ko rin agad. Kaya kung ano yung ginawa ko dun sa may bandang baba bago ko kinabit yung pinaka-housing, ganun din ginawa ko dito sa taas. Bale, sunod na ikakabit na nga pala natin tong pinaka-tipos, kaya para maipakita ko sa inyo itsura, sinama ko na dito iyan box. Bale, bago nga pala natin ikakabit yung knuckle bearing, naglagay muna ako ng grasa dito sa pinaka-tubo niya para smooth pag pinaso. Kaya nang all goods na nga pala tayo dito sa padulas, dahan-dahan ko na rin tinulak tong bearing hanggat sumagad dito sa baba, tapos nagdagdag na rin ako ng grasa. Saka ko nga pala dahan-dahan pinasok yan dito sa batalya, nilagyan ko na rin ng grasa dito sa taas. Bale, dinagdagan ko na nga rin pala yung pagkakapahid ko dyan para siguradong pang matagalan na. Ito kasi talaga yung nagiging buhay ng bearing. Nilagay ko na nga rin pala yung pinaka-cover dito sa taas para hindi pasukin ng tubig yung bearing. Tapos nilagay ko na rin yung lock. Saka ko nga pala yung pinwesto dito sa taas tong alloy TRC na clamp nitong inner tube natin. Nilagay ko na rin yung lock nut niya. Hinigpitan ko na rin yung pagkakasalpak nitong allen. Tapos bahagya ako lang tinespit kung okay lang yung play. Tapos kinuha ko na nga rin pala tong front shock. Dahan-dahan ko lang pinasok dito sa mga butas na salpakan niya. Pero bago ko nga pala hihigpitan yung pinaka-lock niya, kinuha ko muna tong front axle. Ipapasok muna natin dito sa butas para makasigurado ako na pantay dito sa butas kapag hinigpitan na natin. Para makaiwas sa doble trabaho, minsan kasi talaga hindi yan pumapantay lalo na kung tansyahan lang. Bale, naka-magic lowered na nga rin pala tong inner tube natin, kaya kung mapapansin nyo medyo mababa yan. So ito mga boss, na ikabit na nga pala natin yung CNC na alloy tipos natin, pati itong pinaka-clamp nitong front shock sa harap. Kaya kung mapapansin nyo, napaka-pogi talaga nung naging design niya. Kaso may nakalimutan nga pala akong bilhin dito itong lock ng inner tube, itong dalawang gold. So papalitan natin to ng puti para bagay dito kasi sumagwa tignan. Tapos ito na nga pala yung sunod ko na ikakabit, itong TRC na alloy handlebar natin para syempre isang kulay lang yung baging itsura lalo dito sa may bandang taas. Napaka-pogi, oh. Tapos may logo na rin yan ng TRC dito sa pinaka-clamp niya. Ayan, no? So para makita natin kung babagay, tara kapitan natin. Let's go! Bali, pang Raider 150 na carb nga pala yung ginamit ko dyan na inner tube para malagyan natin ng poging lock nut dito sa may bandang taas. Kaso nakalimutan ko na pang RFI nga pala yung nabili ko kaya hindi papasok dito. At naipwesto ko na nga pala tong handlebar na alloy na nilagay natin. Dito lalong gumanda yung itsura niya. Bali, pati nga pala yung center stand na ilalagay ko rito, alloy din para hindi masyadong lumayo sa itsura nitong batalya. Kung napanood nyo yung day 1 nito, bali na stack up na nga pala yung ehe dito sa center stand kaya ang ginawa ko pinutol na lang. Kaya nagpalit na ako ng bagong ehe tapos nilagyan ko na rin yan ng grasa. Bale, itong gulong na nga pala sa harapan yung sunod ko na ilalagay. Gagamit nga pala tayo dito ng small hub. Ang wave nga pala tong isasalpa ko kaya para makagamit tayo ng flat disc kailangan natin ng disc adapter. Kaya inisa-isa ko na nga pala ikabit yung mga allen bolt. Hinigpitan ko na rin ng pagkakalagay saka ako pinatong tong pinaka-display. Bale, mga white bolt nga pala yung ginamit natin dyan na bolts para malinis tignan at saka iwas kalawangin na rin pang matagalan. Kaya nang all goods na nga pala ako sa pagkakaigpit niyan, pinwesto ko na nga pala dito sa front shock tapos nilagay ko na rin yung front axle. Kaya nang nakita ko na all goods din naman yung play nitong gulong, kinabit ko na nga rin pala yung lock nut. Kinamay ko muna hanggat sa sumagad dito sa pinaka thread niya tapos nung maigpit na nilagyan ko ng plastic saka ako pinwersa. Medyo nag-inartilan ng bahagya dito sa lock nut para lang makaiwas sa gasgas.
So yun mga bossing, nailagay na nga pala natin yung disc adapter, yung disc, pati itong gulong sa harapan. Tapos, ang sunod nga pala natin ite-test fit. Bale, ito nga pala yung gagamitin natin na caliper dyan. TRC na CNC na tupa. Tapos, meron na rin yung kasamang bracket din na TRC. Ayan, napaka-pogi, diba? So, para ma-check natin kung ano yung magiging itsura nito kapag nakasalpak na. Okay, tara, salpakan na. Let's go! Bale, 220mm nga pala yung ginamit ko dito na display, kaya 220mm din na bracket yung kailangan natin. Saktong-sakto lang tong TRC na gagamitin ko. Dito sa punto na to, medyo mas lumabas talaga yung magiging tindigan niya. Medyo marami pa talagang pyesang ikakabit, pero kahit papaano pumupogi na. At para mapakita ko nga pala sa inyo yung plane nitong front shock na kinabit natin, bagya ko nga pala yung tinuunan para makita natin kung sakto lang. So ayun mga bossing, mag-update muna tayo ng mga ilang pyesang na isalpak na natin ngayong araw. So ayun, makalipas yung halos 2 linggo na pag-aantay nyo dito sa day 3 nito ni Project Raider FI. Ayan, sa wakas, naikabit na nga pala natin yung ibang pyesa. So ayun, highlights ulit tayo ng mga nasalpak natin. Ayun yan, naitayo na nga pala natin tong batalya. Nakabit na rin natin yung alloy T-post nitong TRC, pati itong handlebar. Tapos, yung gulong dito sa harapan, ayan, pinwesto ko na nga rin pala yung disc, tsaka itong adapter, tapos itong front axle. Ayan, puro mga bagong bolts yung ginamit natin dito para syempre iwas na tayo sa mga kalawangin at medyo mas malinis tignan. Tapos itong tupat natin na TRC na caliper, ayan, pinwesto ko na rin. Medyo may konting adjustment lang tayo ng washer dito sa likod para sumakton-sakto yung plane nitong disc. Pero halos wala na rin naman sabit yan, kaya all goods na. Tapos yung mga hindi nga pala natin naikabit ngayong araw, ayan, halos isang kahon ng TRC parts yan, pero sa mga susunod na video natin, itutuloy ko yung pagkakabit niyan. Tapos itong mga crankcase cover, dahil kulang kasi tayo nabili dito sa gasket dito sa mga gilid niya, kaya hindi pa natin naisalpak. Pero bukas itutuloy natin yung pagbubuo dito. Kaya doon nga pala sa mga followers natin na nag-aantay sa magiging resulta nitong budget meal na build natin na Raider 150 Fi, kita kayo sa susunod na video, right? Tapos ayun, bago nga pala natin tapusin tong video na to, i-update ko ulit kayo dito sa pinapamana ko ng motor. Kung gusto magkaroon ng chance sa maging bagong amo nito, basic lang, sabihin mo lang dito sa comment section kung bakit ikaw yung deserve ng maging bagong amo nito. Right?